Tapos yung nanay ko, nagkikwento ka sa akin. Sabi niya, alam mo bang pamamatay sa iyo ang father mo? Dahil pagkuha ko ng lap, every time na kukuha ko ng lap, nagtatalo na minsan ako yung kumuha ng Antipolo circuit, 14 rounds. 14 rounds. Kalahati ng manlalaro, naikutan ko. Na-overlap mo pa? Na-overlap lahat. Oo. Ilan yung manlalaro nun? 60. 60. Dami na. Siya po ay 1989 Tour of Luzon. Oh, number 76, Rookie of the Year. Ayan, Mustang Team. Tapos, 1990 Tour of Luzon uli. 1952, first runner-up. Studs Team naman siya. Co-team captain siya. Co-team top captain. Yung assistant kapitan. Yan. So, 1991, siya po ay number 21 and second runner-up, Southern Luzon. Bicol Das A. Yon, Tour of Luzon. And then 1992, ito malupit. Ang lupit, 1992 mga kakida. 17 days overall leader, Hashtag 21 Tour champion lang naman. Southern Luzon Bicol team captain. Yan. And then 1993 number 1 first runner up, 9 days overall leader Bicol team captain Tour ng Pilipinas. Yun. So bago natin umpisa na lahat, magpasalamat tayo sa kanya, coach. Yan. Si Renato Atong Dolosa, kung tawagin. Yan. Renato Atong Dolosa. Yun, dito sa listahan ko, 1992. Coach, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din sa lahat ng ngayon nakikinig at nanonood sa mga cycling enthusiasts na walang sawang nagsusubaybay hanggang ngayon sa cycling. Mas magaling itong mag-interview pa yata sa akin. So, coach, bago ko umpisahan, bakit nga pala tinawag na Atong? Ba't tinatawag ka nila ni Renidado Roy ng Renato Atong Dolosa? Oo. Kasi ang pangalan ko talaga si Renato, no? Ang palayo ko Rene. Ang tawag sa akin ng mga kapatid ko, Ato. Kaya dinuktungan na lang nila na Atong. Kaya naging pero ang talaga sa akin, Ato. Kaya lang yung mga kapatid ko, ang tawag nung is Atong. Atong. Kaya di ko rin naman may kung saan nakuha yung okay. Pero para sa mga fans mo, coach, ikaw ba yung narinig ko, Bicol ka ba? Oo, pinanganak ako sa Bicol, Gubat, Sorsogon. Talagang lehitimong taga Bicol ako. Doon ako pinanganak noong 3 years old ako, dinala na ako ng Maynila. Tapos, sa Maynila na ako lumaki. Sa Maynila ka na. Nakakaintindi pa rin naman ako ng Bicol, pero nakakapagsalita ng konti. Pero yung mga malalalim na Bicol na dialect, medyo hindi ko rin ganun na-intindi. Wow, okay. So, yung nag-start ka ba ng bike, natandaan mo pa kung ilang taon? Hindi. Nag-start ako ng... nakita ko yung katawan ko na medyo athletic yung Kasi hindi naman cycling talaga yung ko eh. Nag-start ako is marathon. Nagmamarathon ako. Tumatakbo ako ng 10K. Tapos yung mga palaro ng barangay, naglalaro ako. Pagka December, naglalaro din ako sa mga piyestahan sa amin. Nagcha-champion ako doon. Kaya lang, nakita ko siya na parang walang ganong yung price ba. Kasi tumatakbo ko ng 10K eh. 10 kilometers. So ibig sabihin 10K. Pero hindi pa ako tumatakbo ng full marathon. Tapos siyempre, nagpapanalo rin ako dun sa marathon. Sakto naman, meron akong time na napanood ko yung isang San Miguel Marlboro Tour. Magka-join yun eh, San Miguel and Marlboro. Ang champion nun si Tatay Maui Reynante. Tatay ni Lloyd. Si Reynante, Pero ilang taon ka nun? Nag-start ako ng cycling is about 20 years old. 20. Kasi nung nagmamarathon ako, naglalaro din ako sa BMX.
Yung nagpapa-jump. Sa BMX. BMX. Yung nagpapatalon. Nagpapa-jump, oo. Pero hindi ako talaga exhibitionist na ano. Hindi ako nag-exhibition noon. So, madalit sabi, talagang nakadikit na rin doon sa cycling, no? Kaya pala. Oo, kaya yung katawan ko talagang medyo, kung sa tawag nga nila, bato-bato, medyo may laman. Oo. Yung... Kaya nung sumampa ako ng 20 years old ako, yun na, doon na nag-umpisa. Nag-trial ako ng, siyempre, nagbabike-bike na. Babike na. Oo, nag-trial ako ng edad ko ng 21, 88 ata yun. Okay. Oh, first trial ko yun, kasama ko nun sila, paring George Troy, Noel Ramos, basta lahat ng veterano ng cultural. Nagkakasama kaming lahat. 1988. Oo, 88. First trial ko yun. Sino namang pala, ang hirap ng trial na yun. Simula Santa Rosa, ikot ng Batangas, ikot ng Laguna. Finish line yun ng Teresa. Teresa ang finish line. Ilang kilometro yung coach? Almost, kulang-kulang 300. 300. Oo. Ang natatandaan ko noon, ang nanalo ata noon si Bert O'Connor. Si Bert O'Connor. Hmm. Pero anong... Ang ganda ng pwesto noon eh. Bert O'Connor and si Domingo. Hindi. Yung national team. Si Henry Domingo. Mga Oo. national... Hindi ko alam kung bakit nakapalaro nun sila yung national team. Ang ganda ng pwesto nun, nung anong yun. Pero anong nangyari sa trial mo na yan? Yung trial kong yun, pasok pa rin naman ako nung dun sa may... Kasi ang finish line sa Teresa eh. Pero siguro last 4 kilometer o last 5 kilometer na yun. Yung katawan ko nanginig na eh. Siyempre, wala kang gano'ng experience. Okay. Nagsasama na yung pagod at gutom. Saka, kasi pagkabagito ka kasi, hindi mo iniintindi na yun eh, yung makakain. Basta, laro ka lang ng laro. Yun yung first talagang na-experience ko na ano. Umaahon ako ng Teresa. Binibigyan nga ako ng suporta noon yung mga kumpare namin nila Roy. Sila Binir ba yun? Oo. Nagbibigay ng moral support sa akin na kaya pang pumasa kasi papasa eh, pasok naman. Yung problema, nanginginig na ako, hindi ko na. Tinawag ko na yung kapatid ko, sumakay na ako ng sasakyan. Hindi ko tinapos. Tinapos? Oo, hindi ko siya, madalit sabi, hindi ako nakapasa. Hindi ka nakapasa? Oo, yung 88. Ang kagandahan naman noon, nung hindi ako nakapasa, tapos si Enrique Domingo, nakapasa yun eh. Sabay, kaya yun yung unang tour niya, 88. Kaya nauna siya sa akin ng isang taon eh. Ako naman, nung hindi ko pagpasa, itinuloy ko. Nag-trial ako ng national team. National team ka naman? Oo, nag-trial ako ng national team. Kasi syempre, may ensayo ka na doon sa nag-trial ka ng tour, para sa tour. Professional yun, medyo mabigat. Pero wala naman akong gano'ng experience lang talaga. Bike lang ng bike. Ang ginawa ko, nag-trial ako ng national. Napusuan naman ako ng national, kaya nakuha ko ng national. Nakakuha ka? 88, oo. Kaya 1988 pala, hindi ka man pinalad nung kuan, sa Malburo. Natuloy. National ka naman. Pero ang national ko, umabot lang ng almost 8 months lang. 8 months lang Oo, nagkaroon din ako ng kaalaman doon. Siyempre, natuturuan. Tapos, naging tropa ko yung team ng track event. Yung sa Velodrome. Velodrome. Mas malapit kasi ako kasi road racer ako eh. Pero mas malapit ako sa grupo ng mga trackster. Yung oval. Sa oval. Kasi andun yung sila Kirimit, Yomi Lorenzo, yung mga ganun. Mas malapit ako sa kanila kasi yung mga nagiging kaibigan ko. Dahil dun sa road naman, parang mabigat yung samahan nun, sila Bert O'Connor yun. Sila, Jerry Amar, yung magkakasama yung mga yan. Kasi magkagrupo nga. Grupo-grupo rin yan eh. Kaya lang, siguro hindi ako ayon doon. Tsaka, nag-aaral ako nun eh. Graduating ako ng ECE, Electronic Communication Engineer sa Fiat University. Pinagsabay ko yun eh. Pinagsabay mo yung cycling? Oo, pinagsabay ko yung pag-aaral sa cycling. Kaya sabi ko sa mga bata, hindi mahirap. Pero talagang ang magulang ko nun, against sa hilig ko dahil nga yung pag-aaral ko, napapabayaan. Merong magandang kwento nga dyan na ano eh. Dahil dun sa pagbabay ko, sakto nun, meron kaming restaurant sa Tramo nun. Maliit lang naman na restaurant. Tapos, siyempre, nag-aaral ako. Sa hapon, sa umaga naman,
magbubukas kami ng restaurant namin, ipamamalengke ko yung nanay ko kasama doon sa sidecar. Ako nagmamaneho. Tapos, pagkatapos kong ipamalengke yun, ibalik lang natin yung kwento. Kasi bago ko naging, pagkatapos ko namin mamalengke, gaganampanan ko naman yung para gusto ko lumakas, mag-iinsayo naman ako. Sisingit ako ng kalahating araw. Ang insayuhan lang ng alam ko noon na yung buong EDSA hanggang Camp Aguinaldo. EDSA yun, no? Oo, balikan lang yun. Aguinaldo to Baclaran o sa To Tramo. Sa Tramo. Sa Tramo kasi kami, may restaurant kami noon, Tramo. Yung buong EDSA na yun. Tapos yung isang way naman, yung buong service road na hanggang Alabang. Service Oo, road. tapos yung isa ko pang insayuhan dun sa loob ng kampo na malapit dun sa may parang libingan ng bayani yun. Merong portion dun na winding yung nag-i-intervalo. Lang talagang sariling sikap. Sariling sikap. Sariling yung hilig mo eh. Oo, hilig mo. Kaya ibig sabihin pala, aral, tapos hanap buhay, and then ensayo. Pinagsama-sama ko na lahat. Tapos yun nga, nung nalaman ng father ko na akala niya yung bike ko, yung hobby lang. Hanggang sa yung time na pagkatapos namin mamalengke, nung mag-iinsayo na ako, nagugulat ako, bakit yung bike ko flat? Yung pala, sinasabotahin na ng tatay ko. Tatay mo? Oo, kasi ayaw niya talaga ako mag-bike. Dahil gusto niya Mag-aaral ako, makatapos ako ng pag-aaral. Oo. Tapos yun. Siyempre, pag ikaw talaga hilig mo ng isang sports na katulad niyan, dapat alam mo rin gawin. Alam mo rin, kaya kahit masira yan, ginagawa ko. Kaya hindi mahadlangan. Tama. So, pag nagagawa ko na yung bike, saka tuloy pa rin yung ensayo. Pero bago mananghali, babalik na ako ng bahay. Kasi 1 o'clock, time naman ng pagpasok ko. Kaya, galing. pasok naman ako sa school. Galing. Pero coach, nung 1989, na nakapasok ka na sa tour, EDSA pa rin ba ang mo? Anong preparation ba ginagawa mo? Ganun pa rin. Oo. Ganun pa rin? Oo. Kasi wala naman ang insayuan lang naman namin. Kasi ang nagpaumpisa sa akin na paghilig ko magbike talaga, ang nakakasama ko lang mag-ensayo nun. Natatandaan ko yung tropa ng taga Malibay, si Endong, saka si Edwin, saka si tinatawag namin si Boy Pasok. Tapos yung bike ko, binigay lang sa akin ng kapatid ko, pero pinalitan ko yun dahil binentahan ako ng kumpare namin, si Noel Ramos ng frame. Binentahan kahit malaki sa akin, binili ko, Tapos naka-rubber shoes lang ako. Hindi wala pa yung cycling shoes, yung 2-clip. Rubber shoes lang ang ginagamit ko kasama ko sa pag-ensayo. Kasi pero nung nag-trial na ako, yun, tinuturuan ako yun nila parin George. Tinuturuan na nila ako ng unti-unti. Tapos yung paggagamit ng kung ano ang mga dapat kong gamitin. Nung nagkataon na natututo na ako ng ganun, yung mga kung ano yung cycling shoes, tapos siyempre mga gamit. Naisipan kong magtuloy. Sakto naman, di ba, galing na ako ng national eh. Nagtuloy-tuloy pa rin ako. Pero ang insayuhan ko na noon, sa velodrome na. Velodrome. Oo, sinasama na ako ng mga national pala, noong 89. Noong 89. Oo. Kasi 88 eh. Nag-national team ako ng 88 eh. So nasasama na ako sa training. Sa training. So natututo na ako pag motor pace, siyempre natututo ka na. Ngayon, umexit ako ng national, hindi ako nagpaalam. Umexit ka na. Oo. Pagkatapos ko ng almost 8 months lang ata o 6 months. So, ibig sabihin, kasi graduating na ako sa college. Oo. Ginawa ko ngayon, nag-trial ako ng 89. 89 nag-trial. Oo. Trial ako ng 89. Pumasa ako ng 89 ng trial, final sa circuit. Pero hindi ako nag-trial kasi ang trial noon, punta ka ng Bisaya, punta ka ng Mindanao. Nag-trial lang ako dito sa Batangas. Batangas. Meron pang Bicol eh. Pero nag-trial ako ng kuha ka muna ng points.
Kumuha ko ng points sa laro ng Batangas. Ang nanalo nun si Ariel Maranya. Kumuha ko ng points doon. Tapos sakto naman maganda yung points na nakuha ko. Nag-maximum ano naman siya. Tapos pumasok ako ng final. Doon sa Antipolo Circuit ng 12 rounds. Pumasa ako doon pang 36. 36 ang pwesto ko. Kaya sakto, tatakbo na ako ng tour ng 89. 89. Dahil sa 36, ilan ba kinukuha noon? Time niya? Ang kinukuha ng 56. 56. Ang seeded lang kasi 1, 2, 3, saka yung Rookie of the Year. Apat lang. Yung 88. So para sa 89 yun. Yun naman yung sakto naman yung pumasa na ako ng Marlboro Tour, yun na yung kwento ko nun. Yung bike ko sinisira na yung father ko dahil pero hindi niya alam na tatakbo na ako ng tour. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Basta alam niya lang nagbabike ako eh. Nag-iinsayo ng ganun. Tapos eto na yung magandang kwento nung ano eh. Yung first tour ko, 89. Pero wala pa ako sponsor noon. Suportado lang ako ng mga kapatid ko. Talagang full support sila. Kung ano yung, kung anong pangangailangan lang namin lagi, gulong. Gulong. Hindi, okay na. Madalit sabi, siyempre, nagagalit yung father ko ng ganun. Kasi kaya siya nagagalit no. Merong time na nag-ensayo kami nun sa PICC. Nakabangga ako ng isang employee ng Philippine Plaza, yung babae. Nakabangga ako. Hapon yun eh. Kasi ang ensayuhan doon, umaga sa kahapon. Noong nabangga ko yung babae, hindi pumayag yung pina-CT scan ko pa. Talagang full kasi sumemplang eh, gumulong kami ba pares. Hindi, ensayo lang. Nag-i-interval kami dun sa loob sa may Philippine Plaza. After ka nakapasa ng elemento na? After ako nung nakapasa. Kaya yung father ko may phobia sa akin. Na gano'n. Kaya yung bike ko talaga, sinisira niya hanggat maaari, ayaw niya. Tapos nag-aaral pa ako eh. Pero nung tumakbo na ako ng tour, bigla niya na ako napanood na sa TV, na muntik nung pagkatapos na ng karera, ako ngayon nag-Rookie of the Year. Pag uwi ko sa bahay, siyempre, tuwan-tuwa na yung father ko. Tapos yung nanay ko, nagkikwento na sa akin. Sabi, alam mo bang pamamatay sa iyo ang father mo? Dahil pagkuha ko ng lap, every time na kukuha ko ng lap, nagtatalo, may sakit sa puso yun. Aatakihin. Pero 1989 coach, nakailang... Dalawang, ang 89 ko, kaya ako ang nag-Rookie of the Year. Ang kalaban ko sa rookie, mabigat Placido Valdez lang naman. Si Placido? Oo, Placido Valdez, yung nag-champion ng 90 sa Benaventura. Yung taga dito sa Santa Rosa, si Basibas, Leonardo Basibas, ang lalakas. Lahat sila nasa top 10. Bukod tangi ako, wala sa top 10. Nasa top 20. Ang kagandahan naman ng pwesto ko, sila hindi makakuha ng lap kasi pag pumasok ka sa Magic 10, mahigpit ang gwardiyahan dyan. Siyempre. Di ba? Alam mo na, siyempre, running for champion yan eh. Tama. Ako naman, nandun lang sa top 20. Kaya lang, ang bibigat naman ng kinukuha ko, ang first lap na kinuha ko, ako yung kumuha ng Antipolo Circuit, 14 rounds. 14 rounds. Ang kalahati ng manlalaro, naikutan ko. Na-overlap mo? Na-overlap lahat, Ilan yung manlalaro nun? 60. 60. Ang kasama ko sa breakaway, Carlo Gabe. Si Carlo. Rex Pitaw. Tapos ako, tatlo kami. Puro climber yun. Puro climber. Kaya lang, siyempre, mayroon akong mentor na may nagtuturo na sa akin. Nga pala. Si Kuya Ruben Mendoza. Amateur pa lang ako, tinuturuan na kami noon. Siya din bang coach mo nun? Hindi. Professional yun. Veteran din yun. Kaya lang hindi siya nag-champion, runner-up lang. Yan yung tatay ni Manny Mendoza. Tuwing hapon, pagkatapos ko ng school, doon ako tumutuloy. Pagkwentuhan, kwento-kwento lang. Tanong lang ako ng tanong. Tapos yun, ituturo na lahat. Kaya yung pagdating ng laro, yun nga, yung napa-breakaway ako doon. Sa first na yun, yun yung nung kinuha ko yung lap na yun, binilin sa akin nun Tatay Mendoza. Pagdating ng last 2 rounds, testingin ko na. Kasi, ang hirap ng rota Ahon na pabalik-balik.
So yung Sakto, nung pag-testing ko, kumalas si Pitaw. Tapos nung pangalawang testing ko, kumalas naman si Carlo na. Carlo. Kaya iniwan ko na sila. Nang last lap, solo finish ako tumawid ng finish line. Tapos yung another maganda ko pang performance, no, yung individual time trial ng Rosario Marcos, Biyakenon. Pangalawa ko doon. Individual time trial, no. Nagpangalawa ako. kaya Oo, ang kumuha ng lap na yon si paring Juancho Ramores. Juancho Ramores sa Bicol din. Mm. Sa Bicol din. Tapos yung nakuha ko uling lap, yung saan ba nag-start yun? San Fernando, La Union ata. Ang finish line nun, Bulacan. Mabalakat. Hindi, Mabalakat. Basta ang finish line nun, yung trophy nandun sa gilid. Oo. Plaridel, Bulacan. Oo. Ako ang kumuha ng lap. 5 kaming nun, breakaway. Di kami inaabot hanggang sa finish na. Kaya ang record ko nung rookie ako, 2 first, 2 second. Kaya Pero wala ako dun sa ano. dalawang first, dalawang second. Oo, 2 second. Kaya lang yung mga lap, mabibigat yung ano. Mabibigat yung lap. Yung nakuha ko. Oo, tapos yun, nalaman ko na lang dun sa ruling nung organizer, hindi sa placing sila kumukuha. Dun sa performance ng everyday. Hindi katulad ngayon, di ba, placing sa oras. Ikaw yung sa rookie, ikaw yung matawag na aggregate. Oo, oo. Oo, yun. Doon nila, kaya naging rookie of the year ako. Dahil yung lahat ng rookie, walang nakakakuha ng lap, puntangi ako lang. Bukod na ito. Ito yung talaga. Oo, yun yung 89. So, balik po, tuloy tayo sa susunod mong doon sa yun. Dito sa doon sa 1990 coach ng Tour of Luzon na nag-first runner-up ka. Ito na yung first runner-up, naging assistant captain ako ni paring Juancho. Nahiwalay na ako doon kasi ang first team ko noon dati, Mustang team, ang kapitan ko noon si Ariel Maranya, assistant ko si Carlo Giv. Kasi mas ahead sa akin si Carlo Giv. Nagka-team kami ni Carlo. Nagka-team kami ng Carlo. Kaya magkakaibigan din kami noon, nila Carlo noon. Tapos mag-chewin silang dalawa, sila naman ba magkalaban. Kaya nung tumakbo ko nung 90, dito na yung magandang istorya uli. Every time na medyo mapapatanghali ako ng gising, yung father ko naman, siya na ngayon ang nagpupush. Ginigising niya na ako ng umaga. Oo, na kailangan mag-ensayo na ako. Tapos, siyempre, magbubukas pa ako ng tindahan. Oo, nagpupush na. Dahil dati, galit, di ba? Ngayon, siya na yung nagpupush. Parang siya na yung coach ko ngayon. Tapos, yung support, andun na. Siyempre, kaya yung family ko ngayon, buo na. Kaya yung pangarap ko, wala nang against, wala nang... Yan na yung pinaka-importante sa isang isang manlalaro. Kailangan yung support, saka si God. Di ako nakakalimot din saan. Sino coach mo? Ang wala. Sarili ko lang kasi, ang ko lang noon, siyempre nagkaroon ako ng idea sa national team. Tapos, mahilig akong bumili ng mga libro. Libro. Siyempre, kahit pa. Tapos siyempre, nag-aral din naman. Yung pinag-aralan ko ngayon, dahil hindi ko na-apply dun sa pagtatrabaho na, in-apply ko na ngayon dun sa... kasi siyempre, mga oras, may mga yan. Tapos, yung training session, ako na mismo ang sa sarili ko. Yung mga time na yon. Yung panahon na yung kami-kami lang talaga, yung mga professional. Swerte mo, pagka nakakuha yun, katulad ko, nakakuha ko ng isang nagtuturo, si Kuya Ruben Mendoza. Tapos, yun nga, napapanood ko nga nun yung mga Aquino Brothers doon sa TV. Siyempre, ako naman, sa gusto kong matuto, tanong lang ako ng tanong sa kanila, pero never yan na magtuturo. Dahil yan, pagdating ng panahon, makakalaban mo sila eh. Hindi sila magtuturo. Ang diskubrihin mo lang kung paano sila maglaro, paano makikita naman sa galaw. Yun lang.
kailangan ma-alert ka din. Alam mo din kung paano, ano. Kaya, ang nag-champion niya, si Manny Benaventura. Yan ang pinakamahirap kong kalaban. Siya, oo, sa buong career. Dahil runner-up ako, di ba, sa kanya, tinesting ko yung paghawak niya ng overall. Nung una kasi, ang lamang niya lang sa akin konti. Pero magkasama kami sa national team. Pero ang event niya, sa velodrome, sa track. Ako road racer. Madalit sabi, pero parehas kaming national. Parehas kaming umexit, sabay kami. Sabay kami umexit sa national, hindi kami nagpaalam eh. Tapos, naging professional, hindi ko akalain na dalawa kami magpapanagpo. Every time na makakasama ko siya sa breakaway, ginagawan ko ng game plan, hindi ko kinakaya. Kasi talagang aggressive. Ang bigat ng kahit saan daanin. Sa climb, sa sprint, sa lusong, sa flat. Meron, all-rounder siya eh. Ang mabigat sa kanya, noon kasi ang karera walang neutral start. Basta pagputok ng baril, go. Yung standing start. Ganun? Di ba ngayon may neutral? 10 kilometers, 5 kilometers. Noon hindi. Wala. Pagputok ng baril, go na yun. Kaya tuwing tuwing mag-i-start yan, hinahanap ko yan. Andun niya sa tabi. Nakahawak. Yung dalawang clits niya, nakahigpit na. Kami kasi, isang paa namin nakababa pa eh. Siya nakahawak sa tabi. Tapos, mano yung niya, yung skill niya, yung handling, magaling. Tapos, pag pinanonood ko siya, hindi pa kami ganong nag-i-start, hindi pa kami tumatakbo, pero yung pangawis niya, tagaktak na. Basang-basa na. Kumbaga sa nakapag-warm up na siya, hindi ko alam kung siya nag-warm up. Di basang-basa yun. Samantalang kami, malamig pa. Kaya pagputok ng baril, pag hindi mahina-hina ka na patulog-tulog ka, mapag-iiwanan ka niya. Kaya pag bago mag-start, yun lagi ang hinahanap ko. Kaya pag start pa lang, breakaway na kami kagad dalawa. Yung buong grupo, sa finish line na kami magkikita. Ganun kalupit yun. Talagang binubuno niya mag-isa. Yung gagawin ko, syempre, dahil hindi ko rin naman siya maagaw ang overall sa kanya, pagtulungan na rin ako sa kanya. Hinihintay ko na lang siya magkaroon ng trouble. Pero never na magkakaroon ng trouble. Kasi yung gamit niya, ready rin. Yung mga gulong niya, talagang mga bago, maganda yung gamit. Oo, kaya sabi ko, no choice, na to. Kaya yun, nag-runner up ako. Champion siya, oo. So, ibig sabihin, coach, yung records mo, paganda ng paganda. Angat kagad. Ang bilis. Mabilis. Ang bilis. Kung tutusin, Pangalawang tour ko pa lang, runner up na kagad. Pero coach, bago ko makalimutan, sa kaalaman ng mga bata, tinanong ko na rin naman sa iba. Dati ba sa karera, sa yung pinakamahirap, kinonsider yung mga kalsada dati na talagang mahirap ang kalsada dati sa panahon? Nako, hindi naman hamak na talaga. Ang noon kasi, ang laro ng cycling isa parang adventure. Parang adventure. Oo, parang adventure. Tapos yun nga, nung dumating dito yung, sa susunod na episode, ko sa'yo. Nung dumating kasi dito yung UCI, ako yung first rider na i-minute ng presidente ng professional doon sa Kipat McQuay, yung presidente ng UCI. Na yun nga, yung karera dito dati, talagang hindi kasama na yung lahat. Swerte, lakas, saka yung tiis mo dun sa Dahil ang kalsada nun napakahirap. Ako nakita ko nga, nagtulak, nakita ko parang nagtulak. Kung nakita mo yung, di ba, yung mga picture, nakita mo kung gaano yung rough road. Noon kasi, sa 100%, almost, siguro ang, parang 50-50. Parang 50-50. Oo. Minsan, lamang pa yung rough road. Ang organizer nun, imbis na idadaanan sa magandang kalsada, naghahanap pa sila ng masamang kalsada. Kasi doon idadaan. Oo. Kaya napakahirap ng Kaya lang, ang bike kasi nun, mga bakal talaga. Wala pa yung mga carbon-carbon na yan. Kaya, so ngayon ko, 1990, first runner up na uli.
Tapos, natin sa first runner-up ka noong 1990. Coach, dito sa 1991, second runner-up ka naman. Yung 1991 naman, hindi ko rin naman yung istorya naman yan, hindi ko naman akalain na papasok ako ng top 3. Sa totoo lang, andun ako sa top 5. Pero, ang naglalaban talaga niyan, si Carlo Gabe, saka si Bernie Lantada. Dito. Oo. Dito ngayon. Yun. Pero ako, andun lang ako sa top 5. Pero never pa, siyempre naghahangad ako ng pumasok dun sa championship kasi nag-runner up na ako eh. Kaya lang yung medyo hindi umuukol yung ibalik natin. Ang kwento kasi niyan, yung 91, yun yung time na hawak namin ni Paring Wancho yung overall. Ang ganda ng record namin. Overall. Bali, ang race leader nito, si Sir Wancho. Oo. Na, ang istorya niyan, yung buong karera ng papuntang Luzon, ang may hawak ng overall niyan, si Paring Wancho. Buong Luzon. Second ako sa overall. Second sa Luzon. Oo, hindi. Sa buong Yung pag-start pa lang ng karera, hinuwakan na kagad namin yung overall. Okay. Oo. First, second kami sa overall. So ilang stage nyo hinawakan? Oo, first. Hanggang dumating yung norte. Ang kagandahan nun, kaya lang, nung nagtitraining kasi kami sa Bicol, hindi ko tama, buti na-recall natin. Nung nagtitraining kasi kami noon sa Bicol, kasama namin dyan si Balmes at si Paring Henry. Yung dalawa kong pare. Kasama namin nag-ensayo si Paring Wancho. Lahat ng supporter namin doon sa Bicol, yung mga kaanuhan ni Paring Wancho, na sabi nga nila sa akin, na bago ka naman mag-champion, sana mapag-champion muna natin si Wancho. Kaya yung support ko nun kay Paring Wancho, ganun na lang. Talagang full support. May iba ako. Itong 1991, dito ba sa na King... Oo. King of Kinon? Oo. King of... 1991 yun? Oo, 91. King of Kinon. Tapos, yun yung pangarap nyo na baka pwede bago ka. Bago ako, siyempre bata pa naman. Bago ako mangat ng mapag-champion namin si Paring Wancho. Yun yung time na first second kami sa overall. Simula south hanggang Pabicol. Ang kinasamang palad namin, yung lap na namin ng Cabanatuan ba yun o San Jose? Hindi ko lang matandaan kung San Jose. Basta ang finish line nun, teritoryo ni Gabe. Sa north na? Oo, may iba, Nueva Vizcaya ang ang finish line. Basta sa teritoryo ni Santiago Sabela. Santiago Sabela. Pag-start pa lang binomba kagad ni Carlo Gabe saka ni Ariel Maranya. Yung magsuhin. Madalit sabi, pero hindi ko akalain na masama pala ang kondisyon ni Wancho. Kasi siyempre ilang araw na naming hawak overall. Ako naman talagang hindi ko hinahangad na kahit anong mangyari, hindi ko hinahangad na agawin sa kanya. Kasi ang lamang lang namin segundo kami dalawa. Pero ang lamang namin sa puwet, ang laki. Sa baba. Yung pangatlo hanggang pababa. Malaki ang lamang. Hindi sa record nung yung manual na yan. Maganda. Kaya lang, nung pagtawid na ng finish line ng Isabela, nalaglag na ako sa top 10. Si Paring Wancho nandun sa top 10. Ako, ang laki ng nilaglag ko kasi naputulan ako ng kadena dun sa, hindi ko ang alam kung sa pag-ahon ng Jadi yun eh. Naputol yung kadena ko sa ahon, tapos tinakbo ko hanggang tuktok. Tapos yung coach ko naman, yun naman yung tatay ni Jojo Talaber. Yun yung coach ko, yung time na yun. Oo. Sinalubong niya ako, dala-dala niya sa akin gulong. Sabi ko, hindi, bike. Kasi iputol yung kadena. Kaya, nung pagtawid ko ng finish line, wala na ako sa top 10. Yun na yun. Oo. Kaya yung 91 na yun, doon ko naman nasabi na yung lakas ko talagang sa buong taon, buong career ko na nagkarera, andun yung lakas ko nung 91. Oo, pinaka-peak. Kasi kaya ko naman nasabi yun, nalaglag ako siguro pang 11 o pang 12. Every day, pinangako ko sa sarili ko, sabi ko, ibabalik ko yung standing ko sa taas.
everyday, tinabaho ko ng tinabaho. Hanggang dumating dun sa Baguio, andun ako sa Magic 4. Sa Magic. Oo, tapos pagdating ng individual time trial ng final, PICC Coastal, magkadikit kasi ng oras nun. Pero si Pariwancho nauugusan ko na eh. Ako na yung umangat ng ganda. Ang time ng naglalaban nun, segundo rin. Almost 50 plus lang eh. Si Gabe, saka Liantada. Ginamitan ni Liantada yun ng dish. Oh, yung disc. Oo, tapos aero bar, tapos yung helmet. Oh, narinig ko nga yan. Kasi yun yung kaka-champion lang ni Greg Lemon. Ginaya nila yung ano. Oo. Tapos ako naman, hindi ko naman nakalain, ang lamang lang sa akin ni Manuel Benaventura, segundo rin. Third place siya, fourth place ako. Segundo, kami dalawa. Yung first, second, segundo, third and fourth, segundo. Segundo rin. Pagtawid ng finish line, paglalabas ng result, hindi ko rin naman nakalain na gano'n. Na ako na yung third. Naagaw ko kay Benaventura yung third. Kaya yun yung time na yon, yung 91 na yon, hindi umakyat si Benaventura ng stage. Kasi nawala siya sa top 3. Naagaw ko. Kaya nakabalik ko ulit sa top 3. Kaya sabi ko, swerte. Kasi nga, ayaw na ayaw ko mag-trial. Hindi na ayaw mo mag-trial. Ang hirap ng trial nun. Mahirap. Oo, napakahirap. Pupapasok ka sa butas ng karayom. Hindi katulad ngayon na kung meron kang nasa club ka, meron kang club na team o na mahalaga, na meron kang potential, at alagaan kanila, papalakasin kanila, basta sumunod ka lang. Tama. Di ba? Mapapalakas ka nila, makakatakbo ka ng karera. Noon, hindi. Maraming trial. Marami kang points na kukunin, tapos kailangan pumasok ka pa sa final. Kaya ang seeded lang lagi noon talaga, 1 to 3, saka yung Rookie of the Year. Oo, kasi bago nga naman nakuha yun, talagang tinatrabaho lang. Oo, natrabaho. Kaya ang pagka, halimbawa, ngayong taon na to, minalas ka, hindi ka nakapasa ng elimination. Huwag ka na magpahinga para sa susunod na taon. Oo, para sa susunod na taon. Tuloy-tuloy yung training mo. Yung gastos nun. Hindi katulad ng seeded, nung nasiseeded na ako, ang training ko lang sa bike, almost 6 months lang. Di ibig sabihin, simula 1990 pa, seeded ka na. Oo, seeded na ako. So, ibali, isang basis ka lang nag-time trial, No, 1989. Oo, noong 89. Oo, nag-rookie ako eh. Kaya ang training ko noon lagi, yung 1 year, kasi graduate na naman ako eh. Yung 1 year, naka-cross training ako. Tapos yung 6 months, naka-cross training, walang ganong bike. Yung 6 months, bago lang ako nag-bike. Kasi, ito lang naman ang ano ko, ang tunay na lakas ng isang rider, hindi nakukuha puro sa bike, hindi. Yun yung Bali. konting ano doon. Kasi may narinig na ako dyan, hindi ko tama. Sa 100%, 40 ba yun? 40 utak, 60 lakas. Yung parang may narinig kayong gano'n. Binabalanse yan. Ayun. Yung 1992 mo, coach, sino nagpapahirap kayo bago ka nag-champion? Yun, yung 92 na, ang coach ko na nun, kasi yung 2 taon ko, lagi na ako nagkatambay doon kala Baby Bakunawa. Oo, interview. Oo, di ba yung 90, saka 91. Tropa ko na rin sila Bako. Kasi ang hawak niya si Igus talaga eh. Ang inaano ni, Gerardo Igus talaga si pare. Ang ano ni Bakuna. Ang problema nun, Paano yun? nagpahinga ata nun si Igus. Nagpahinga. Nawala siya. Ewan ko bakit di siya naglaro nun. Sakto naman, inaawit-awitan ko si Bebe. Si Bako. Na pero hindi yun basta nasagot eh. Tapos, tuwing kada ensayo ko nun, doon ako tumitigil, doon ako nanangalian sa kanila, tapos nakikipagkwentuhan. Tapos yun, nagkaroon ng time na, sige, samahan kita. Kumbaga sa kalilito. Pumayag na. Oo, pumayag. Tapos yun, inanon niya na sa akin. Pero never ako na tumutok sa kalaban. Na kung sino yung mabigat na kalaban. Kasi ako, kung ano lang sa akin yung natural kong lakas. Ganun yung style ko eh. Kaya lang, maano ko maglaro eh. Medyo hindi ako masyadong
parang seryosong ano, kumbaga sa ano, knowledge yan ano nakakombine. Oo, tama. Ginagamitan ko talaga ng aral. Scientific. Oo, kasi katulad na naglalaro ako lang ata ang nakarelo eh. Sa mga naglalaro. Siyempre, kasi tinitingnan ko yung... Tama. Dahil simula nung naglaro ako nung 89, 90, siyempre, runner-up na. Nakikita ko yung mga professional, yung mga veterano talaga, yung mga malalakas talaga. Gumagalaw sila sa katanghalian. Okay. Hindi yung pagputok ng baril. Diba ngayon, di ba? Pagputok ng baril, pang, ganun. Ubus agad. Oo, yun. Yung knowledge ang nakuha kong ano doon, sabi ko, bakit ko gagawin yun? Hindi naman dyan ang finish line. Tama. Ang finish line doon pa. Sa dulo. Oo, ang mga malakas doon, titira yon bago mananghali. Walang ginawa yon. Andun lang yun sa peloton. Pero walang ginagawa yun kundi kumain, uminom, tutukan, palitan, pero pagdating ng pananghali, buta, makikita mo na, nakatuto ka na lang, kakalas ka pa. Yun ang pag-aralan mo. Bakit ka kumalas? Kaya sabi ko sa kanila, alam nyo kung bakit, kaya yung mga bata ngayon, tinuturo ko bakit ka kumalas nang nakatuto ka lang? Kasi, sa gutom. Sa uhaw, pagod, nagsama-sama na lahat. Samantalang yung mga malalakas, nakano sa isip nila, step by step yun eh. Ginagamit nila yung utak at lakas nila. Kahit anong layo mo, mamaya magulat ka na lang, yung malakas na yun na andyan na sa likod mo. Daanan ka, hindi ka pa nakakapit, naiwan ka pa. Kaya yun yung time na sabi ko, yung 92, di syempre, nagkaroon na ako ng experience. So, tapos, andyan na si Baku, andyan na si Bebe. Pero si Bebe na yung nagsabi sa akin, ito lang ang tatauhin mo, ang babantayan mo. Pero hindi ako, never na sabing bantayan. Kasi pag sinabing bantayan, asawahin mo. Hindi. Sa ako, kung maglaro ako, aasawahin kita sa tingin lang. Pero yung katawan ko, wala sa'yo. Sa tingin lang. Kahit siya ka kumilos, maya't maya, andyan na ako kasama. Tapos yun nga, sinabi sa akin ni Bebe, isa lang ang kalaban natin. Kasi siyempre, nag-itiwala na yung Baku sa akin, ganun na lang. Kasi sumasama siya sa karera, pero hindi ko siya coach. Kumbaga sa inoobserbahan niya na yung laro ko. Sabi niya, isa lang ang kalaban mo. Sabi ko, isa lang, sino? Si Carlo Gibb. Kasi wala si Benaventura na eh. Oo, kasi wala na nga. Sabi niya, si Carlo Gibb. Sabi niya. Sabi ko, oo, kasi, ang Carlo Gibb, malupit sa Baguio. Hindi siya malupit sa lahat ng akyat. Okay. Sa ibang akyat, kaya mo siya. Masasabayan mo siya. Kasi, way back 1989, elimination. Diba sabi mo nga, 3 kayong breakaway circuit. Ang una mong napabaklas, yung isa, si Pitaw, Rick Pitaw, and then si Carlo. Doon sa Ulalya. Okay. Alam mo yung Ulalya, gano'n ka yun? Lupa pa yung lupa pa yung konti nun, bago gano'n. Doon kami bakbakan yun. Oo. Tapos, meron pa yung time na na-testing ko rin siya pag dumarating kami ng EME, yung sigsag. Suklian kami ng suklian dyan. Kaming dalawa natitira. Tapos, meron pa kaming time na ang lap nun, Tacloban. Yun, baka nagalit sa akin si Carlo nun. Kasi ang breakaway kami noon 19. Lahat ng climber kasama namin. Pero pagdating ng dulo, natira kaming dalawa na lang. Kaming dalawa ni Gabe. Pero pagdating ng last 3 kilometer, yun yung sinasabi ko. Siyempre, hindi ko naman sinasabing talagang, lang ako maglaro. Pinagre-readyhan ko lang lahat. Yun, dumating yung last 3 kilometer, si Carlo, nagutom na. Humihingi siya ng pagkain dun sa kay coach niya, kay Kuya Gilban, yung champion din. Every time nakukuha siya ng pagkain, kasi naubos yung pagkain sa bulsa niya. Every time nakakain siya, initira ko, last 3 kilometer na. Medyo mahina sa patag yan. Winding yung yung papunta Tacloban. Kaya every time na susubo niya, niluluwa niya, hindi ko binibigyan ng time na makakain siya. Kaya pagdating ng finish line, galit na galit siya. Pero naiwan ko pa siya ng almost 2 minutes sa last 3 kilometer. Kaya galit na galit sa akin. Tapos ako kumuha ng lap doon. Ayun, ito yung 1992. So, 92. yung pala kasi nga, sabi nga ni Coach. Hindi, yun?
Ang 92 kasi Pilipinas lang yun eh. Sa Pilipinas lang. Oo, merong life na yun. Hindi ko lang matandaan kung baka 95 na yun eh. May 195 na. Yung sa akin yung... Oo. Kaya sabi sa akin ni Coach Bako, Ako, noong 1992. oo, 92, sabi niya, hanggat maaari, kung may pagkakataon, tambakan mo si Carlo. Dito sa... Sa Luzon, Kapatagan. Dito pa lang sa Luzon, Luzon pala. Kapatagan. Kapatagan pala. Kasi yung 92, yun yung record na hinawakan ko eh, yung buong karera. Walang ibang nakahawak na yellow jersey kundi ako lang. Buong karera? Buong karera. Noong yung 1992. 92. So ilang... Ano yun eh, di ba 18 stage yun? O, 18 states. Oh, 18 stage, 17 lap. 18 stage. 17, yung 17 days na yun, paghawak ko ng pangalawang araw, kasi yung pagkuha mo ng first stage, ibibigay lang sa'yo yung green jersey. Green. O, tama, tama. Wala pa yung yellow. Pang sprint yun eh. Oh, sprint. Oh, wala pa yung yellow. Yung second stage, Yun eh, yun. ano ko nun, pangatlo ko nun sa overall. Tawid kami sa finish line nun eh. Ang kumuha nun ata si Wilfredo Rodas ng Batangas siya. Pero lamang ka sa oras. Hindi, lamang siya, kasi ang finish eh. Oo. Pangatlo lang ako. Sa photo finish, ano yun? Identical time. Same time, oo. Kaya lang, pagdating naman ng sumunod na lap, ang finish line naman nun, Batangas to Lucena ata. Inaiwan ko naman silang lahat. Ako na humawak ng yellow jersey. Yun na yun. Kaya simula noon, hanggang buong karera, So parang hawak-hawak ko yung yellow jersey. pangatlong lap hanggang 80 na. Yung pangalawang Mula lap, pangalawa hanggang matapos. matapos na. Walang nakahawak ng yellow jersey. Kaya yung school namin, bumili si Baku ng sampayan, yung yung tali. Puro ano yun. Kaya lang yung yellow jersey na yun, every time na susuot ko yun, mayroon na kagad susunggab. Pipirmahan yun dito, pangalan nila. Tapos kung siya may-ari. Kaya pagkatapos ng karera, yun, namimigay, na. Kasi daming humihingi ng mga opisyal. Yeah, pinag-aagawan nila eh. Kasi wala namang ibang nakahawak, kundi ako lang lahat. Kaya, tapos yung time na yun, di hawak ko yung yellow jersey, yun yung kabilin-bilin na ni Bebe sa akin. Na hanggat maaari, kung hindi mo makainan si Carlo, at least, nandiyan ka lang sa tabi niya. Pero hanggat maaari, kada stage, kainan mo ng kainan. Kaya kinainan ko si Carlo nung almost 30 plus minutes. 1992. 92. Kaya alam, pagdating ng Bagyo, alam mo ilan lang natira na lang doon? Mga 7 na lang ata o 5. 7 seconds. Minutes din. 7 minutes. Sa 30 plus ha. Sa 30 plus. Sa 2 araw lang, trinabaho lang ni Carlo. Individual time trial, saka Bagyo-Bagyo. Ganun kalupit si Carlo. Kaya ang ano ni Carlo kasi, ulitin ko lang, pag ibang mga climb, kakayanin nyo siya. Pero pagdating ng Bagyo, kasi isa rin yung same technique ang ginagawa nung Pagdating ng lusong ng Marcos, kasi medyo mahina sa lusong si Carlo. Papaatras yan, sasabay lang yan. Pero pagdating ng Gillian, hindi rin makipagbakbakan yan, pero nakaabay lang siya. Pero wala yung ginagawa, hindi kung kain, pero nakaano lang. Ang pagkain pa niya, nandun sa pangalawang bote, Quaker Oats. Ay, Quaker Oats. Quaker Oats naman nun. Oo, yun ang pagkain nun. Tapos yung coach niya pa, si ex-champion din. Siyempre, tinuturo sa kanya. Kaya pagdating ng Kenon, kahit anong lamang ng breakaway, pagdating ng Kenon, dadaanan siya ni Carlo Gid. Kahit kami, kasama namin si Carlo Gid, iiwan kami ni Carlo pagdating na ng Kenon. Unti-unti na yun. Talagang kabisado na yun. Oo, ganun ang galaw niya. Kabisado na yun. Oo, kaya sa buong karera ng kalaban ko siya, talagang talaga yung isa. Oo. Siya ni isa sa Halos lahat naman malalakas. Kaya, katulad ni Placido. Diba? Iba naman. Iba rin naman, oo. Si Placido naman, ang lakas ni Placido, ubos kung ubos. Pero kung nakakuha yan ng coach na magaling, maraming champion na nakuha yan. Si Placido Valdez. Yun yung namin nung 92. Kaya ako, ang laki ng maganda ng pagkakuha ko sa kanya ng Ang kalaban ko naman nung 92, si Pastor. Sa championship. Sa championship. Si Gonzalo.
Gonzalo Espiritu. Espiritu. Oo, makulit kasama yun, makulit kalaban yun. 92 yun. Interview ko na si Gonzalo. Oo. Runner up yun sa akin. Runner up din. Kaya ang mabigat din kasing kalaban si Gonzalo kasi dahil sa yung samahan ng mga Pangasinan. Sa ano. Pag nagpatawag ng meeting yun, grabe yun. Solid. Pero kasi sila yung pinakamaraming champion kasi. Kahit kanununuan nila. Daming champion din. Kasi malakas talaga. Kaya din ako nag-training. Kasama ko nga si Parang Diyos Dadoroy, Enrique Domingo. Doon kami tumutuloy. Sa Pangasinan. Kasi lagi kami maakyat ng Baguio. Kasi deciding lap yan eh. Lap. Tapos syempre humihingi kami ng lakas doon sa Manawag. Pwede. Simbahan. Humihingi kami ng lakas doon eh. Isimba kami Pero doon. kung 1993, Hmm. dahil nag-first runner up ka ni Carlos, hindi ito na yung nanalo si Carlos. Si Carlo. Yung 93,